Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyo, Grace Fellowship Church. At nais ko po kayong batiin lahat ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas po. Yes, kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa ating worship service na magsisimula po sa loob lamang ng ilang saglit. At inaanyahan po namin ang lahat na humanap na ng inyong upuan na maaaring pwestohan. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsanan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa ating website gfc.com.ph. Kung kayo man po ay bumibisita at kayo ay may katanungan, mangyari po lamang na lumapit sa ating reception table, katabi lamang po ng pintuan. Pagkatapos po ng ating worship service, ikalulugod po namin sagutin ang lahat ng inyong katanungan. Sa hapon pong ito, pansamantala tayong hihinto sa ating serye mula sa aklat ng Unang Korinto, kung saan tinatalakay natin ang tungkol sa muling pagkabuhay. At anong angkop na paraan upang ipagdiwang ang kapanahonang ito, kundi sa pamamagitan ng pakikinig ng isang mensahe tungkol naman sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang ating pong mga ngaral sa hapong ito ay ang ating kapatid na si Christian Tolentino, na siya magtuturo sa atin mula sa Juan, Kabanata 1, talata 14 hanggang 18. John 1:14-18. Sa ating pong pag-alaala sa kapanganakan ni Kristo, inaanyahan po ang lahat na may kakayahan tumayo na magsitayo po at sama-samang umawit sa kanyang papuri at kaluwalhatian. Ang ating unang himno ay nagpapahayag na ang ating Diyos ay walang hanggan at karapat-dapat papurihan. Sa kanyang pag-ibig at awa, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak, kung kanino tinatanggap natin ang pinakadakilang mga kaloob, ang pagtubos at buhay na walang hanggan. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Una Juan 4:14. Kung kaya ating siyang bigyan ng papuring walang hanggan.
Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Atin pong sabay-sabay na awitin, Fullness of Grace. Fullness of grace, immense human frailty, this is the wonder of Jesus. Laying aside His power and glory, humbly He entered our world, chose the path of meanest worth, scandal of a virgin birth, born in a stable, cold and rejected. Here lies the hope of the world. Fullness of grace, the love of the Father shown in the face of Jesus, stooping to bear the weight of humanity, walking the Calvary road. Christ the took our sin and punishment, fullness of God, despised and rejected, crushed for the sins of the world. Of hope in Christ we had longed for, promise of God in Jesus. Through His obedience we are forgiven, opening the floodgates of hell. All our hopes gladly as an offering, fullness of life and joy unspeakable, God's gift and love to the world. Sa kanyang pagkakatawang tao, tayo ay maaaring lumapit at tumanggap ng kanyang awa at biyaya. Hebreo, Kabanata 14, mga talatang 15 hanggang 16. Sapagkat tayo ay merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, tayo po ay lahat ay inaanyayahan. Lumapit. O come, all you unfaithful.
is born. Christ is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Unang Juan, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 4. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sisimula pa siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Maaari na po tayo maupo para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila at banal, ang lumikha ng lahat, ang may kapangyarihan sa lahat at nakakasakop sa lahat. Tunay nga po na karapat-dapat sa iyo ibigay ang papuri at pagsamba. Sa tuwing namamasdan po namin ng iyong kadakilaan, nakikita po namin, Panginoon, gaano po kami kahamak, gaano po kami kaliit. Ikaw lamang po ang tunay na dapat itaas, tunay na dapat papurihan. At Panginoon,
Sa iyo nga pong kagandahan, sa iyo pong kabutihan, patuloy naming nararanasan. Heto po kami, patuloy din naman po kami, Panginoon. May mga pagkakataon na kami ay lumalayo sa kaisipan, sa katotohanan. At sa mga pagkakataon po na yun, kami po ay humingi ng tawad. Tawarin niyo po kami kung kami man ay nagyabang. Di namin naalala na ikaw nga pala ang nakakasaklaw sa lahat. Ikaw nga pala ang may kapangyarihan sa lahat. Patawarin niyo nga po kami kung hindi namin naaalala sa bawat yugto, sa bawat oras, ang biyaya mo po sa amin. Kalimutan namin magpasalamat para sa lahat ng yun. Kaya naman, Panginoon, ganun din, pinagpapasalamat namin ang lahat ng bagay sa iyo. Kahit na po ang aming gobyerno, kami po ay nagpapasalamat. Sa itinatag mo pong institusyon na ito, mayroon pa rin pong napapanatili pa rin kahit papaano ang kaayusan. Alam po namin ang karunungan ito ay mula po sa iyo. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na amin pong tinanggap sa mga nakalipas na araw, maging sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng iyo pong probisyon. Panginoon, tinataas po namin sa iyong patuloy. Ito nga aming bansa na kayo nga po ang patuloy na kumilos. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga namumuno sa amin ay makapamuno ng may katotohanan, katarungan, Panginoon, maipairal ang kapayapaan sa bansa po. Lalong-lalo na tinataas namin ang kanilang kaligtasan. Gamitin niyo po kami, gamitin niyo po ang mga mananampalataya sa bansang pong ito upang maihayag po sa kanila ang katotohanan at sila nga po ay manampalataya sa iyo. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang iglesia mo, ang Grace Fellowship Church, ang lokal na iglesia pong ito. Panginoon, kayo po ang patuloy na kumilos sa amin pong mga pinuno, sa elders, pastors. Salamat po sa buhay nila na patuloy po nilang nilalaan sa paglilingkod. Kayo po ang patuloy na gumabay po sa kanila. Sa pamumuno po ay patuloy na maging matapat at lalo pang mapalapit lahat po ng bahagi ng iglesia patungo po sa iyo. Panginoon, alam po namin na marami po sa amin ay may mga pinagdaraan ng suliranin sa oras po na ito. Tinataas po namin sa iyong biyaya, kahabaganan lahat po ng ito. Hayaan niyo pong sa gitna ng mga suliranin ito ay makita namin ang kabutihan mo, ang katapatan mo at patuloy ka pa rin naming papurihan. Tinataas po namin sa iyo ang aming pong kapatid, si Nanay Eva, Panginoon, na salamat sa kanya pong kagalingan. Dinadalangin pa rin po namin na patuloy po kayong kumilos sa kanya pong pisikal, sa kanya pong kalusugan. Nawa po sa iyong habag, Panginoon, sa iyong kalooban. Makatamo nga po siya, Panginoon, ng lubusang kagalingan. Nawa yung mga doktor na titingin po sa kanya o anumang procedure pa, Panginoon, ang gagawin ay maging matagumpay. Kayo na rin po ang bahala na abutin ng kanilang pangangailangan sa gitna ng pagpapagamot po na ito. Panginoon, ganun din ang sino man sa amin na dumaraan sa pisikal na kalusugan na suliranin. Kayo na rin po ang bahala, Panginoon, na magdulot ng kagalingan, Panginoon, at makita namin na ikaw po ay makapangyarihan. Ganun din kung may sa mga dumaraan din po sa pinansyal na kahirapan sa mga panahong ito. Tinataas po namin sila. Alam po namin na lahat ng pagkakataon
oportunidad ay mula po sa iyo. Kaya kayo na pong bahala, Panginoon, na magbigay sa kanila ng opportunities, Lord God. Gayon na rin sa lahat ng mga dumaraan sa mga problema sa relasyon. Panginoon, tulungan niyo po kami magpakumbaba, magpatawad. Upang sa gayon, Panginoon, ay ma-restore ang mga relasyon po na ito. Panginoon, sa hapon pong ito, sa pagtitipon namin, nawa, Jesus, ikaw ang maitaas at maparangalan. Makita po namin ang katotohanan mula sa iyong salita. Mas makilala ka po namin. Mas maunawaan po namin kung sino ka. At lumago ang aming pong pananalig at pagsunod po sa iyo. Panginoon, tinataas ko po kahit po ang aking sarili. Sa oras po na ito, hayaan niyo pong maipangaral kita, Panginoong Hesus. Ikaw lamang at wala nang iba. Makita po namin ang iyong kaluwalhatian. Salamat po. Sa iyo po ang papuri sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago ko po makalimutan, isang mapagpalang pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Or, maligayang Pasko sa ating pong lahat. Merry Christmas. Salamat po. Energy. Pero sa hapon pong ito, hindi ko po susubukan na maging si Mr. Grinch. Siguro, basta po iba sa inyo, kilala si Mr. Grinch. Isa po siyang fictional character na hate ang Pasko. No, hater ng Pasko. So, hindi po yun ang akin pong pakay, layunin sa hapon pong ito. At hindi ako hater ng Pasko. Alam po yan ng aking pamilya. Bago pa magsimula yung bare months, naririndi na siguro sila sa kakapakinig ng Christmas songs. So, hindi po ako hater. Pero, eto, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. By the way, yun po ay sinulat ni Fred Coots and Haven Gillespie, kung tama yung pagkakapronounce ko sa pangalan niya. Pero yung awitin po na yun, alam ko, lahat tayo, matanda, bata, ay naririnig po natin at talagang may kiliti sa ating tenga. Subalit, itong awitin po na ito, nag-i-introduce po sa atin ng isang huwad na tagapaggantimpala. Pinipicture or nilalarawan siya sa awitin ito na omniscient or nakakaalam sa lahat ng bagay. Sabi po, di ba? He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Ganun na rin, siya rin ay nilalarawan bilang tagapagpatupad ng katarungan. He's gonna find out who's naughty or nice. At tagapaggantimpala ng kagalakan, kaya hindi mo na kailangan pang malungkot. Habang ang tono at liriko, mga salita sa awitin pong ito ay talagang nakakaengganyo, subalit kumakalaban naman po sa katotohanan ng Biblia. Talagang mayroon pong si Satanas ay tuso upang malayo ang ating kaisipan sa katotohanan at maligaw po tayo sa kamalian. Sa bawat, mga kapatid, sa bawat aspeto ng ating pong buhay ay kailangan po natin ang tamang doktrina, sound doctrine. Lalo na po pag ang pinag-usapan po natin ay ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ang incarnation. Kailangan po natin ng tamang doktrina. At alam ko po, nabanggit ko na kay Pastor Pedro kanina, kung babalikan niyo sa atin pong YT,
Meron po siyang 2 sermon dito sa mga talata natin yun. Pero habang inaaral ko po, nakalimutan ko na yung naituro way back, 7 years kung hindi po ako nagkakamali. Tayo po ay makakalimutin. Kaya naman kailangan pong i-reinforce at mapaalalahanan po tayo ng katotohanan. At yan po ang ating gagawin sa pag-aaral ng mga talata sa oras po na ito. Samahan niyo po ko basahin ang ating pangunahing talata. Sa mga kaya pong tumayo, tayo po ay tumayo. Juan, Kabanata 1, mga talatang 14 hanggang 18. Basahin po natin. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Mayroon po tayong 3 bahagi sa pag-aaral na ito. Una, nakita sa Kanya ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagkakatawang tao. Ikalawa, natanggap mula sa Kanya ang grasya, kagandahang loob o biyaya ng Diyos. Ikatlo, nakilala sa pamamagitan niya ang Diyos. Ang konteksto po ng Juan, ito po ay sinulat ni Apostol Juan na mayroon pong layunin at sinabi niya rin po ito sa kanya pong sulat. Sa Juan 20:31, sabi po doon, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya naman po lahat ng isinulat dito po sa sulat na ito ni Apostol Juan ay prinisinta po niya na may pakay na iyon po makilala, maniwala na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Lahat po ng naratibo dito o mga salaysay, mga tanda at mirakulo, mga kapansin-pansin na mga salita kagaya ng mga I am statements, kagaya rin po ng mga nakasalamuha po niyang tao. Dito po na isinulat ni Apostol Juan, lahat po yun, all are geared towards that purpose. Na maipakita na si Jesus nga po ang anak ng Diyos. At sa mga mambabasa ng sulat po na ito, ay maniwala, manampalataya sa Panginoong Yesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating po mga talata ngayon, ito po yung tinatawag na prologue, paunang salita or pasakalye. Dito po pinapakita na mismo ng apostol na si Jesus nga po ang Diyos. Tama po. Ang sanggol na nasa sabsaban, kaninang umaga, by the way, yun po yung sermon. Siya na nasa sabsaban, at siya na ating pong sinasabi na ating pong ipinagdiriwang taon, kada daon, Pasko, Christmas, after Christmas, siya, si Jesus ay Diyos. Nakita sa Kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Verse 14, naging tao ang salita, and the Word became flesh. Ito ang Pasko para kay Juan. Kung mapapansin po ninyo, ito ay kaiba doon sa 3.
sa sulat ni Mateo, Marcos at Lucas. Walang sabsaban, wala po si Jose at si Maria sa senaryo, wala pong tupa, wala pong pastol. Ito po ang sinasabi ni Apostol Juan, ito ang teolohiya ng Pasko, ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ibinagsak niya yung napakalaking bomba, naging tao ang salita. The Word became flesh. Ngunit sino nga ba, ang unang tanong na pumapasok sa isipan natin, sino nga ba ang salita na naging tao? Yan po ay sasagutin ng unang talata ng parehong kabanata 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sinasabi ni Apostol Juan sa unang talata na ang salita ay naroon na, bago pa man ang pasimula. Siya ay umiiral na. He was already existing. Na pinapakita po sa atin, tinuturo po sa atin na ang salita ay eternal o walang hanggan. At ang salita na walang hanggan, na naroon na bago pa ang pasimula, ay may kasama. The Word was with God. Yung salita pong with or kasama ay pinapakita po ang malapit na relasyon at malalim na relasyon sa pagitan ng salita at ng Diyos. Pinapakita at tinuturo po sa atin ito ang katotohanan ng Diyos, nag-iisang Diyos na may tatlong persona. At sa huling linya ng talatang isa, ang salita ay Diyos. Ang eternal na salita na kasama na ng Diyos noon pa man ay siya mismo ay Diyos. Ang salita ay tinataglay ang parehong kalidad, qualities, ng kalikasan ng Diyos. At sa mga susunod na mga talata, verse 2, pinapakita po na ang salita ay hindi lamang pong impersonal na makapangyarihang nilalang na sa kaisipan ng mga Griego, yan po ang kanilang iniisip. And by the way, yan po ang dahilan kung bakit ginamit po ni Apostol Juan ang konsepto ng salita. Merong sa kaisipan ng mga Griego na itong salita naroon na. Makapangyarihan, pero malayo siya. Hindi siya nakikirelate. Hindi siya kumukonekta. Para naman po sa mga Hudyo o mga Israelita, meron din po silang kaisipan dahil sa lumang tipan na ang salita nga po mula sa Diyos ay siyang nagre-representa sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Pero dito po sa verse 2 ng Juan, chapter 1, pinapakilala ni Apostol Juan na ang salita na ito na makapangyarihan, eternal, siya po ay isang persona. Kung titignan po natin sa English translation, ginamit niya po yung pronoun na he. Siya po ay isang persona na kung saan makakakonekta, makakaugnay ang sinuman. Verse 3, siya po ang salita na pinagmumulan na siya pong dahilan kung bakit nalikha ang lahat. Siya po ang manlilikha. Verse 4, siya po ang pinagmumulan ng buhay. Verse 5, siya ang ilaw. Kaya naman kung babalikan na po natin ang ating talata sa talatang 14, ang salita ay ang siyang eternal na Diyos na hindi nalilimitahan ng oras o panahon at anumang lugar. Siya ay kasama ng Diyos, taglay-taglay niya ang lahat ng kalikasan ng pagiging Diyos. Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya, siyang pinagmumulan ng buhay. Siya ay walang katapusan, hindi nalilimitahan. Siya ay walang hanggan. Siya po ang salita. At anong ginawa ng salita na eternal na Diyos? Verse 14 muli, naging tao ang salita. And the Word became flesh. Mga kapatid, dapat po tayong huminto at isa puso ang katotohanan ito.
Bakit? Sinasabi ng mga theologians na ito po ang pinakadakila at pinakaimportante, mahalaga na kaganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bakit muli? Sapagkat kung wala ang pagkakatawang tao ng Diyos, ng eternal na anak ng Diyos, wala pong magiging perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Wala rin pong magiging katagumpayan sa kamatayan, gaya ng ating inaral noong nakaraang linggo. Isipin po natin, ang Diyos mismo bumaba sa lupa, nagkatawang tao, habang siya ay naroon lamang naman sa maluwalhating kalagayan sa langit, subalit nagpakumbaba po siya. Ayon sa salita ni Apostol Pablo, Filipos 2:6 hanggang 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa comment ni John MacArthur po, the 4 words with which it begins, the Word became flesh, express the reality that in the incarnation, God took on humanity. The infinite became finite. Eternity entered time. The invisible became visible. The Creator entered creation. Tagalog, ang 4 na salita kung saan ito nagsimula, ang salita ay nagkatawang tao, ay nagpapahayag ng katotohanan na sa pagkakatawang tao ay idinagdag ng Diyos ang pagiging tao sa Kanya. Ang walang katapusan ay naging may hangganan. Ang kawalang hanggan ay pumasok sa partikular na oras o panahon. Ang hindi nakikita ay naging nakikita. Ang lumikha ay pumasok sa Kanyang nilikha. Mga kapatid, kailangan po nating mapaalalahanan ng katotohanan na ito at mapuno sa pag-alala ng katotohanan na ang Diyos ay nagkatawang tao, ay mapuno po tayo ng pagkamangha sa ating Diyos. Hindi lang tuwing bare months. Sa totoo po, honestly, kailan po yung huling pagkakataon na tayo po ay tumigil na mangha nagpasalamat sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus? Kailan po? Mabibigo po ako ngayong araw na ito dahil sa limitasyon ng oras at limitasyon ko na ilagay sa mga salita kung gaano kahanga-hanga, gaano kagilagilalas, gaano kadakila, gaano kamaluwalhati ang katotohanan na ang Panginoong Hesus, na eternal na anak ng Diyos, manlilikha ng lahat, ay nagkatawang tao. Mula sa punto po na yun ng kasaysayan, hanggang sa walang hanggan, taglay niya po ito. At ito ay para saan? Para saan nagkatawang tao ang Panginoong Hesus? Yan ay upang iligtas po ang mga makasalanan gaya ko. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoong Hesus. Take note, sa Kanya pong pagkakatawang tao, wala pong binawas. Nanatili po ang Kanyang kalikasan, pagiging Diyos, gaya ng ganun na siya noon pa man. Hindi po siya huminto sa pagiging Diyos. Sa halip, ay idinagdag po niya sa Kanya ang isang kalikasan, ang kalikasan ng pagiging tao. Tandaan po natin, sa pagiging Diyos, siya po ay tulad ng Ama.
sa pagiging tao, tulad natin, minus lang po ang kasalanan. Hindi po siya o wala po siyang bahid dungis ng kasalanan. Tinatawag po ito ng mga theologians na hypostatic union sa kanyang pagkakatawang tao, na ang kalikasan ng pagiging Diyos at ang kalikasan ng pagiging tao ay magkasama sa Kanya. Kaya nga po siya ay tinatawag na God-man. Sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Gusto ko pa po sanang ipagpatuloy-tuloy pa. Pero marami pa po tayong pag-aaralan na mga susunod na talata. Kaya sabi niya sa verse 14, naging tawang salita at nanirahan sa piling namin. Ang salita pong nanirahan or dwelt, literal po na nangangahulugang tabernakulo or tabernacle or tolda. Ito po ay larawan na kinuha sa lumang tipan, kung paanong iniutos ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita na ipagtayo siya ng isang lugar na kung saan siya po ay mananahan. At ito nga po ay ang tabernakulo. Exodo 25:8, ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay naroon sa tabernakulo upang makasama niya ang kanyang bayan. Tama po, ang Diyos ay nagnanais na makasama ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang. At yan din po makikita natin, nang ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, siya rin po ay nanahan. Kasama ng mga apostol, ng mga alagad, kasama ng mga tao. Nais ng Diyos na makasama ang kanyang bayan. Kaya naman, ang kanyang mga hinirang, tandaan po natin, inisyatibo. Let me quote po ito. Ito po ay isang quote from Pastor Peter. It was God's initiative to meet us. It was God's initiative to save us. It was not ours. Yan po ay inisyatibo ng Diyos. Siya po na Diyos maluwalhati bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Nanirahan sa piling namin ayon kay Apostol Juan. At sabi pa niya sa talatang 14, nakita namin ang kaluwalhatian. Nakita namin si Apostol Juan po at ang iba pang mga apostol ay mga testigo o mga saksi sa Diyos na nagkatawang tao. Pinapatunayan po nila. Sila po ay nagpapatunay sa katotohanan na siya nga po ay nagbumaba sa lupa. Kanilang nakita ang Diyos na nagkatawang tao, nadama, nakausap, nakasama sa paglalakad, nakasama sa pagtulog. Napakinggan nila. Yung Diyos mula sa walang hanggan, napakinggan nila. Yan sabi ni Apostol Juan mismo sa scripture reading natin, unang Juan, chapter 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Verse 3, pinapahayag na nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sila po ay mga saksi sa Diyos na nagkatawang tao. Dito sa talatang 14, ang sabi niya, ang kanilang nakita, ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Ang Diyos po, una, ay Kanya pong ipinapakita ang Kanyang kaluwalhatian noon sa lumang tipan sa iba't ibang kaparaanan. Meron pong sa paraan ng apoy, usok, ulap, liwanag. Ang tawag po dito ng mga Israelita
the Shekinah glory. Ibig sabihin po, ito po ay ang nakikitang kaluwalhatian o presensya ng Diyos. Yan po ay isang paraan upang maipahayag or manifest ang kaluwalhatian ng Diyos. Nang ang eternal na anak ng Diyos ay bumaba sa lupa, nakita rin po ito ng mga alagad. 3 sa kanyang mga alagad, sila ay sina Pedro, Santiago at Juan. Kung maaalala po natin doon sa bundok or Mount of Transfiguration, bigla na lamang pong nagningning ang Panginoong Hesus. Nagliwanag, nagbagong anyo. Sabi kay Mateo, siya po ay nagningning ng napakatindi na para bagang araw. Kay Marcos, ang kanyang damit ay sobrang puti na wala nang makapagpapaputi pa. Walang tatalo kahit po yung ating Ariel, Tahid. Anumang walang tatalo sa kaputian. Sabi ni Lucas, his clothing dazzling white. Sa ganyang paraan, God manifests His glory, ang kanyang kaluwalhatian. Subalit, ang kaluwalhatian din po ng Diyos ay kailangan nating maunawaan ay kung sino siya. Kung sino siya, ang lahat, ang kabuuan ng kanyang mga katangian o kakanyahan, His attributes. No doubt po, si Juan ay nasaksihan ang kaluwalhatian na nagniningning ng Panginoong Hesus. At pareho, pati yung kanya pong mga katangian. Pero dito, may emphasis po siya or pagdidiin sa katangian ni Jesus, ng Diyos na nagkatawang tao. Mainly, ang grasya at katotohanan. Ang grasya at katotohanan. Ganito rin po ang sinabi ng Diyos kay Moises. Nang hilingin ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang iyong kaluwalhatian sa Exodo 33, 18 hanggang 23, mababasa po natin. Ang sabi ng Panginoon, makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Pagtalon natin sa Exodo 34, 5-7, si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalang Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan at pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng Ama at nagpaparusa ako hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Nang sabihin ni Juan, Apostol Juan, na nakita nila ang kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Diyos, na nakabilang o sa kanya ka nabibilang sa kaisa-isa. Yung word po na kaisa-isa or begotten, monogenes, ibig sabihin wala po siyang katulad. Nakita nila sa kanya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nangangahulugan po, hindi lamang sa liwanag nila nakita ang kaluwalhatian, subalit taglay-taglay ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga katangian ng Ama. Ang lahat ng katangian ng Diyos Ama. Gaya ng mga binanggit ni Moises. Ng Diyos kay Moises, mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, matapat, mapagpatawad at makatarungan. Sa loob ng kanila pong mga taon na kasama ang Panginoong Hesus, 3 taon sa pagmiministeryo, nakita po nila ang katangian ng Ama sa anak in perfection.
perpekto. Sa maguhuli ng verse 14, sabi niya, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang salitang puspos ay hindi lamang po nangangahulugan na puno or loaded. Pinapakita rin po nito na lahat ng iyon ay kumpleto o ganap sa Panginoong Hesus. Lahat ng katangian. Ang binanggit niya, grasya at katotohanan. Hindi po ito nababawasan sa Panginoong Hesus habang tumatagal. Wala po. Nakita nila ito habang siya ay kasama nila dito sa lupa. Bakit binanggit ni Juan, ni Apostol Juan, ang grasya, kagandahang loob, at katotohanan? Bakit po ito ang kanyang binanggit? Ito po ay mayroong pong kaugnayan, ang grasya at katotohanan, at napakahalaga po sa kaligtasan na siya pong pakay ng nag-iisang anak nang siya ay bumaba sa lupa. Ang grasya or grace ay siya pong bukal ng kabutihan ng Diyos na dumadaloy at ibinibigay sa makasalanang mga tao, kagaya po natin. The grace is the spring of God's goodness. Siya rin po ang katotohanan. Sabi po niya sa Juan 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lahat ng katotohanan na ipinahayag na ng Diyos sa lumang tipan, patungkol sa parating na tagapagligtas, ay natupad sa Panginoong Hesus. Lahat po ng naihayag na katotohanan ay ang katuparan ay sa Kanya. Siya po at wala ng ibang tinutukoy na Mesiyas o hinirang at manunubos. Ang lumang tipan, siya po ang itinuturo. Nang dumating ang Panginoong Hesus sa Kanyang pagkakatawang tao, natapos na po ang paghahanap sa katotohanan. The search for truth was over nang siya po ay nagkatawang tao. Ngayon, napakahalaga po para sa mga testigo o saksi kagaya ni Juan na hindi lang siya mag-iisa. Kaya naman verse 15, kinuha niya naman po ang testimonya ng isa pang Juan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Binalikan niya po, binanggit niya na si Juan sa talatang 6, binalikan niya muli dito si Juan na tagapagbautismo. Si Juan na tagapagbautismo, ang sabi po niya, mas dakila ang susunod sa akin. Mas dakila siya. Ito po ay hindi natural na paraan ng kaisipan, sapagkat kahit noon pa man, kung sino yung mas matanda, siya po yung mas dakila. At kung aaralin po natin sa sulat ni Lucas, makikita po natin na 6 na buwan ang pagitan ni Juan na tagapagbautismo sa Panginoong Hesus. 6 na buwan. Sa kapanganakan dito sa lupa, mas matanda si Juan na tagapagbautismo sa Panginoong Hesus. Pero sinasabi niya, mas dakila siya sa akin. At hindi lamang yun. Ang dahilan ay sapagkat naroon na siya bago pa man ako ipanganak. So paanong mangyayari ito? Anong tinutukoy na bago pa man ipanganak? 6 na buwan nga siyang nauna na ipanganak si Juan na tagapagbautismo. Wala po itong patutunguhan na tinuturo kundi ang pagiging walang hanggan ng nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay naroon na bago pa man ang lahat. Sinabi niya rin sa Juan 8:58, bago pa si Abraham, ako na. Mga kapatid, ang katotohanan na ito na ating napakinggan at mababasa ang mga testimonya ng mga apostol patungkol sa Panginoong Hesus at pagkakatawang tao niya. Nararapat lamang po at kailangan nating itaas ang Panginoong Hesus
gaya ng ginawa ni Juan. Nararapat lamang po na ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na pagpaparangal at pagpapahalaga. Ang sabi ni Juan, dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. Habang nakikita natin ang kaluwalhatian ng nag-iisang anak, ito po ang napaka-tama o angkop na ating pong tugon, ang magpakumbaba at bigay luwalhati sa Kanya. Sa ating ikalawang bahagi, natanggap mula sa Kanya ang grasya, talatang 16, mula sa kapuspusan ng Kanyang kagandahang loob. Tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. For from His fullness, ESV, His fullness. Ang eternal na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na nasaksihan nila Apostol Juan, nakita po nila, napuspos po siya. Puspos siya, nasa Kanya ang kabuuan ng kaganapan ng kaluwalhatian. Bilang nag-iisang anak ng Diyos, na kahit na sa Kanyang pagkakatawang tao ay taglay-taglay po niya ang pagiging Diyos. At hindi po ito muli nababawasan. It is not diminishing in any way. Kaya naman kung paano ang Ama at kung ano ang Ama, ay ganun din po ang anak. Taglay niya ang lahat. Ngayon sabi ni Apostol Juan, mula roon sa kabuuan na yun ng pagkaluwalhatian ng Diyos na nasa anak, sabi niya, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. From His fullness, we have all received grace upon grace. Yung salita pong abot-abot na kagandahang loob or grace upon grace. Pinapakita po nito ang walang limitasyon. Hindi nauubos na pinagmumulan ng grasya. Yan po ang nakita nila Apostol Juan sa Panginoong Hesus. Inihahalin tulad po ito ng mga dalubhasa sa alon sa dagat. I'm sure nakarating tayo sa dagat. Ang mga alon sa dagat pagdating sa pangpang, mawawala at pagkatapos andyan ulit ang isang panibagong alon at hindi pa mawawala, andyan na ulit ang panibagong alon. Grace upon grace. Biyaya at pagkatapos biyaya at pagkatapos biyaya ang naranasan ng mga apostol. At hindi lang sila, maging tayo po na dumating sa atin ang magandang balita ay naranasan po natin ang biyaya ng Diyos. Una, sa ating kaligtasan. Nang tayo ay sa wakas, nakatanggap ng kapatawaran. Nanampalataya tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Naranasan po natin ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Subalit hindi lamang po sa ating kaligtasan mararanasan ang kagandahang loob ng Diyos at ang Kanyang biyaya. Ito pong kagandahang loob o grasya ng Diyos na siya pong naging sanhi kung bakit po tayo naligtas, ay siya rin po ang siyang nagsusustina sa atin. Nagbibigay po sa atin ng lakas upang magpatuloy sa atin pong lakbayin bilang Kristiyano sa mundo. Grace upon grace. Mga kapatid, ito ang naranasan ni Apostol Juan nang kanilang makasama ang eternal na anak ng Diyos. Sa bawat araw na kasama nila siya, 3 taon, grace upon grace. Immeasurable. Day in, day out, grasya ng Diyos. Warts and all. Christ put up with them, pasensya ang naranasan nila sa Panginoong Hesus, grasya. Hindi lang sa mga tunay na alagad niya. Makikita na rin natin ang grasyang ito maging kay Judas Iscariote, na alam na po natin na sa una pa lang, alam na ng Panginoong Hesus na siya ay magtataksil.
Pero ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Grace upon grace. Mga kapatid, ang parehong biyayang kanila pong naranasan, ito rin po ang available sa atin. Kahit po sa ating pong mga kakulangan o imperfections, nararanasan natin ang grasya ng Diyos sa bawat araw. At ito po ang kamangha-mangha. Hindi po ito mauubos. Hanggang sa tayo po ay maging ganap. Hanggang sa tayo po ay perpektuhin na ng Diyos sa pamamagitan din ng Kanyang biyaya. Ngayon para po mas bigyan ng diin, emphasis, itong kabuuan ng biyaya at kaluwalhatian sa nag-iisang anak, sabi po ni Apostol Juan sa verse 17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Binanggit niya ang kautusan. Ano ba ang kautusan? Ang kautusan po ang siyang nagpapakita kung sino ang Diyos. Na ang Diyos ay banal at makatarungan. Gayon din ang kanyang pamantayan. His standards. They are pure and holy. Dalisay at banal. Kaya naman kapag tinitignan po natin ang kautusan, makikita po natin din na layunin po nito ay ipakita po sa tao na kailanman ay hindi po niya kakayanin na maipamuhay ng perpekto ang pamantayan ng Diyos. Kabanalan. Kailanman ay hindi po natin ma-achieve ang pagiging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat banal ang kautusan, banal ang tagapagbigay ng kautusan. Pinapakita po ng kautusan sa atin kung gaano po tayo makasalanan. Sa harap ng banal na Diyos, tayo po ay makasalanan. Yes, ang kautusan ay mabuti. The law is good. Sabi po sa awit. The law is good. Subalit ang kautusan ay hindi kailanman magiging daan upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Mabibigo po tayong sumusubok na tuparin ang kautusan. Hindi kailanman pwedeng umasa ang sino mang tao na tupdin ang kautusan at maging katanggap-tanggap sa Diyos. O hindi tayo pwedeng umasa sa ating sariling kabutihan. Kaya naman, sa pagpapaunawa ng kautusan sa atin na tayo ay lubhang makasalanan at hindi karapat-dapat, saan tayo itinuturo ng kautusan? Itinuturo tayo nito sa mabiyaya at mahabaging tagapagligtas. Siya na tumupad ng perpekto sa kautusan. Siya na walang bahid dungis. Siya na walang kakulangan sa pagtupad sa kautusan. At dahil doon, siya ang karapat-dapat na alay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya na perpektong alay. Siya na tumupad sa lahat. Sabi ni Apostol Juan verse 17, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Naroon na ang kautusan sa lumang tipan. Pinapakita na tayo ay makasalanan. Subalit, eto na. Eto na, sa wakas, dumating ang pag-asa. Mula sa walang hanggan, ang manlilikha ay naging bahagi ng kanyang nilikha.
Mga kapatid, kung wala ang pinakamahalagang kaganapan na ito sa kasaysayan ng mundo, ang pagkakatawan ng tao ng Diyos, anak, mananatili po tayo sa kadiliman ng ating kasalanan. If not for the incarnation, mananatili po tayo sa kapahamakan. We're all doomed. Subalit ang grasya, ang awa, ang pag-ibig, ang kabutihan, ang kabaitan, ang kapatawaran na hindi naman po natin deserve. Hindi po karapat-dapat sa atin ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sabi ni John MacArthur sa pagko-comment po dito, what Paul means that belief in Christ as Lord and Savior ends the sinner's futile quest for righteousness through his imperfect attempts to save himself by efforts to obey the law. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay ang nagtatapos sa walang saysay na paghahanap ng makasalanan para sa katuwiran sa pamamagitan ng kanyang hindi perpekto o sakdal na mga pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na sundin ang batas. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, makatatagpo po tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Mga kapatid, ito ang Ebanghelyo. Ito ang mabuting balita. Ang grasya at katotohanan na ganap sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus. Maaari na po tayong maligtas dahil siya'y ipinanganak. Papuri sa Diyos. Kaya nga, maaawit na natin, mamaya awitin din po natin in Tagalog. Maaawit na natin itong himno sinulat ni Charles Wesley, George Whitefield. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleased with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Mild he lays his glory by, born that we no more may die. Born to raise us from the earth, born to give us second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ikatlong bahagi, nakilala sa pamamagitan niya ang Diyos. Verse 18, kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Gaya ng binanggit po natin sa nangyari kay Moises. Hiniling niya sa Diyos na makita niya ang Diyos. Subalit ang sabi ng Diyos, hindi niya maaaring makita ng harap-harapan or face-to-face. No man can see God and live. Walang taong makasalanan ang maaaring makita ang Diyos at pagkatapos ay mabuhay pa. Wala. Pero sabi ni Apostol Juan, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, siya na naroon na bago pa ang lahat. Siya nakasama ng Ama sa simula pa at siya taglay-taglay ang kalikasan ng Ama, ang pagiging Diyos. Siya po mismo. Ibinalik ni Apostol Juan yung katotohanan na sinabi niya sa talatang 1. Pinapakita lang po nito at pinagtitibay ang katotohanan sa nag-iisang Diyos na may 3 persona.
At kung ano ang makikita sa anak, sa eternal na anak ng Diyos, yun din po ang makikita sa Ama. Pinapakita po nito na mayroon pong malalim at malapit na relasyon ang Ama sa anak. Yung salita pong pagpinakamamahal or begotten sa English. Yung salitang bosom sa English. Yan po ay bahagi ng katawan sa dibdib. Kung sino yung nasa dibdib mo palagi, siya yung pinakamalapit po sa iyo. Ganun po ang pinapakita ni Juan dito, na siya na naroon na sa simula pa, kasama ng Ama. Anong ginawa niya? Siya ang nagpakilala sa Ama. Siya ang nagpakilala sa Ama. Exegeomai, nagpakilala. Diyan po makukuha yung English word na exegete. Ibig sabihin lamang po, ipaliwanag, bigyan ng kahulugan. Ganyan din tayo, ang paraan ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos, binibigyan po ng kahulugan o pinapaliwanag ang kahulugan ng salita ng Diyos. At yan po mismo, eksakto ang ginawa ng anak nang siya ay bumaba at nagkatawang tao. The Son exegetes the Father. Ipinaliwanag ng anak ang Ama. Ipinakilala niya o ipinaunawa niya sa atin kung sino ang Ama. Ito ang sabi niya sa Juan 14, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon ay hindi mo pa ako nakikilala. Felipe, ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Kung ano ang Ama ay gayon din ang anak. Hebreo 1, talata 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sangsinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Kung ano ang Ama, ayon din po ang anak. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Isa pong napakahalagang bagay sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Ipinakilala niya sa atin ng Ama. Lahat ng kanyang ginawa nang siya po ay nasa lupa ay refleksyon o sumasalamin sa kung sino ang Ama, ang kanyang biyaya, habag, kabutihan. Lahat po ay nagtuturo sa kung sino ang Ama. Dahil kung sino ang Ama, siya rin ang anak. Ano po ito sa atin? Ano ito sa atin? Mga kapatid, itong katotohanan po na ito, kaugnay sa nakaraang pag-aaral natin sa unang Korinto 15. Ito po ang mga katotohanan na kung saan inialay ng mga apostol ang kanilang buhay para sa Ebanghelyo. Prinuklama, ipinahayag nila ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, hanggang saan nila makakaya. Pinagtiyagaan po nila ang napakaraming pag-uusig at paghihirap, verbal, pisikal, sa kanilang pakikipagbaka para sa Ebanghelyo. Karamihan sa kanila ay pinatay
para sa Ebanghelyo, maliban kay Juan. Mga kapatid, hindi man natin makita ngayon ang nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao, siya po ay nasa langit na. Hindi man natin siya makita harap-harapan, subalit ang kaluwalhatian po niya ay ating patuloy na makikita at mapagmamasdan sa pamamagitan ng kanyang katotohanan sa kanyang mga salita. At habang ating pong pinagmamasdan ng kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga salita, nawa po ay mapuno po tayo ng pagkamangha kung sino ang Panginoong Yesus, ang Diyos, nagkatawang tao, inabot po tayo. At nawa, sa pagkamangha po natin ay mas lalong lumalim ang ating debosyon, pag-ibig, pagpaparangal, pagpapasakop, pagsunod, gaya ng mga apostol, sa nag-iisang anak ng Diyos. Ito po ang karapat-dapat nating ibigay sa Kanya. Hindi lamang po nawa sumagi sa kaisipan natin ang Kanyang kapanganakan, ang Kanyang pagkakatawang tao this time of the year. Pag nagsimula na yung bare months, hindi lang po sana. Subalit ang mga katotohanan ng ating pong hawak-hawak sa salita niya, nawa ay patuloy pong pumasok sa ating mga kaisipan, sa ating puso na ito po ang siyang magdulot ng pagbabago sa ating mga buhay. So much so that Jesus is the one we're living for every day. So much so that Jesus is the one we're willing to die for. Para sa mga hindi pa po tinatanggap na si Jesus nga ang napakinggan ko na si Jesus, nandun siya, pinanganak siya. Linggo-linggo nga kami nandun sa GFC. Pero kung wala ka pang pananalig at hindi pa po ito, ang katotohanan ito ay pumapasok sa kaisipan at puso po natin, na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay ipinadala ng kanyang Ama upang bayaran ang ating kasalanan. Muli, yan ang layunin ni Apostol Juan. Ang maniwala tayo. Kung hindi pa po natin ito tinatanggap ng buong sa ating puso, ito ang imbitasyon at babala para sa iyo. Juan 3:16-18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, kaibigan, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Tanggapin nawa natin ang katotohanan ito habang may oras pa. Luwalhati sa ating nag-iisang Hari, Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Sa ating pong pagninilay-nilay sa mga bagay na ating natutunan sa hapon na ito, naway tayo ay tumugon ng may kagalakan at ipahayag si Jesus sa lahat. Tayo ay magalak at ihayag na ang ating Diyos ay hindi nagmula sa mga alamat, ngunit siya ay ganap na nagkatawang tao at nakisama sa atin. Tayo ay magalak at ihayag sa lahat na sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, mayroon po tayong pag-asa. Tayo ay magalak dahil natatanggap natin ang pinakadakilang regalo
na ating maaring matanggap. At sa ating pong pag-alaala ng kanyang kapanganakan, tayo ay tumugon at ipahayag sa lahat ang ating Panginoon at tagapagligtas, ganap na Diyos at ganap na tao. Inaanyahan po ang lahat na may kakayanan na mangyaring tumayo at tayo ay tumugon ng may pagdiriwang. Ating pong awitin, Angeles ay nag-awitan, Hark the Herald Angels Sing, nasusundan ng sa Diyos ang papuri, or to God be the glory. Atin pong awitin, Angeles ay nag-awitan. Angeles ay nag-awitan, ang Mesyas ay sumilang, kaligtas ay kanyang dulot, tao'y naugnay sa Diyos. San Sinukob ay nagdiwang at sampu ng kalangitan, ihayag sa balana, ang Mesyas ay sumilang na. Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Ang Kristong tampok sa langit, Diyos ng awat pag-ibig, sa takdang kapanahunan, sa mundo ay sumilang. Si Kristo'y Diyos na totoo, ngunit siya'y nag-anyong tao, nakisama sa atin, si Jesucristong Emmanuel. Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Hari ng kapayapaan ay ating papurihan, kaliwanagan ay dulot sa buong sansinuko. Langit ay kanyang iniwan at sa atin nakipisan, sa kanya ang manalig, patawad ay makakabit. Angeles nag-awitan, ang Mesyas ay papurihan. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, kalwalhatian, dahil minahal tayo ng lubusan. Sinugo si Jesus, anak niyang bugto, upang kaligtas ay ating makamtan. Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan, na kay Jesus ating nararanasan. O kaligtasan sa dugo ni Jesus, sa bawat manalig pangako ng Diyos, ang mananampalataya ng lubos, patawat kakamtan sa manunubos. Diyos ay papurihan, siya ating awitan.
sa atin kanyang ginawa. Kay Jesus tayo'y kanyang pinagpala. Ngunit mas higit na kamangha-mangha ang mukhaan natin siyang makikita. Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan na kay Jesus ating nararanasan. Diyos ay papurihan, siya'y ating awitan. Diyos ay papurihan, tayo ay magdiwang. Purihin ang kanyang kadakilaan na kay Jesus ating nararanasan. Thank you sa magandang mga awitin. Ilang paalala po sa ating church life. Ang ating po mga Bible studies ay mag-resume na lamang po next year. So for the remainder ng taon po na ito ay wala pa rin po yung ating mga Bible studies. So naka-break po tayo. And Lessons and Carols. Ito pong ika-24 or sa 24, sa Martes na po ito. Ganap na ika-4 ng hapon. So, wala naman po yung Santa Claus is coming to town. Oh. Thank you po. So, Lessons and Carols, welcome po kung meron po kayong gustong invite, pero amin pong hinihiling sa inyo na kayo po ay magpatala or magpa-register dun po sa ating reception upang kasi baka sumobra po tayo ng tao para lang malaman po natin may seating capacity po yung ating venue. Okay. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang liit lang po namin sa harapan mo. Nandito lang kami sa isang punto ng kasaysayan, subalit ikaw ay walang hanggan. Ikaw na walang hanggan, Panginoong Hesus, ay nagpakababa, nagkatawang tao, upang sagipin kami sa aming mga kasalanan. Wala na po kaming masasabi kundi salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Nawa nga po, Panginoon, ang katotohanan na ito mula sa punto na ito ng buhay namin, dalin po namin sa lahat ng panahon habang kami ay narito sa mundo. Ang pag-asa namin sa iyo, aming Mesyas, dalin po namin sa lahat ng oras at panahon sa lahat ng lugar, hindi lang po sa kapanahunan ng Kapaskuhan. Nawa, Panginoon, ay mabago ang aming kaisipan, ang aming pong pagkataong mga gawi at pananalita dahil sa mga katotohanan ito, Panginoon. Hayaan niyo po na ikaw ang aming pong ibida sa lahat ng oras, Panginoon, maging ngayon sa kabisihan, Panginoon, ng panahong ito. Ikaw, Panginoon, ang aming alalahanin. Ikaw ang aming pong ihayag. Ang kabutihan ng biyaya, kaluwalhatian mo, nag-iisang Diyos, ang aming pong ipahayag. Panginoon, ito po ay dalangin namin. Muli, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa dumating ka aming Panginoong Hesus. Will you keep us faithful? Will you keep us faithful, God? Nawa nga po ay dumating ka na aming Panginoong Hesus. Yan po ang aming dalangin. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus,
na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and through the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Mapagpalang linggo at maligayang Pasko po sa ating lahat.